Right, taga Lucena pala si Sir Fritz. Right, thank you and welcome to our Monday, first day of the week, Law of Attraction live webinar. And okay, ang ating topic is vision and visualization. Okay, I know some of you, lalo na yung mga succeeders, have already listened, alam na ito o narinig na to, pero I just wanted to inform you. Siyempre maganda po paulit-ulit po hanggang ma-internalize po natin ano. So ano ba ang visualization ano? So ito po bago actually ayon sa Proverbs 'no, Proverbs 29 verse 18 'no, "Where there is no vision, the people perish." So sabi pala ng Panginoon, 'pag wala raw po tayong vision 'no, wala tayong pangarap, wala tayong dreams, nag-i-exist lang tayo. 'Di ba? And we could perish, 'di ba? So, where there is no vision, the people perish. So dapat pala talaga meron tayong pangarap, meron tayong goals, meron tayong vision, 'no? Meron tayong nakikita sa hinaharap natin, meron tayong pupuntahan, 'di ba? No? Yun po ang gusto ng Panginoon, 'no? So, nitong nagre-research po ako ngayon ko lang din 'to nalaman na ito pala ay mismong Panginoon ang nagsasabi sa atin. Kung tayo ay dapat na magkaroon ng pangarap, magkaroon ng goals 'no, kailangan may vision tayo kung hindi, wala tayong purpose, we would perish, right? So ano ba ang vision or visualization? It's a form of picture of someone or something in your mind in order to imagine or remember them, 'di ba? Yun po yung picture, ng halimbawa ng pamilya mo, 'di ba, o ng pangarap mo. Ano ba yung pangarap mo, malaking bahay? Ah, Pangarap mo halimbawa yung pamilya mo maipasyal mo sa Disneyland, maipasyal mo sa Hong Kong, maipasyal mo sa Singapore, 'di ba? Nandiyan yung pamilya magkakasama kayo or kahit simple lang sa Boracay lang, 'di ba, beach kayo. It's a visualization or a vision na gusto mong mangyari sa pamilya mo, 'di ba? O nakasakay kayo sa kotse niyo or umuuwi kayo sa magandang bahay niyo, 'di ba? Katulad po nitong mag-asawang 'to, nakikita na nila yung kanilang ano, yung bahay nila 'no, hindi pa man, pero sa kanilang isip, dalawa sila niyan, nakikita na nila yung gusto nilang bahay at very clear, malinaw 'no, nasaan yung gate, yung veranda, yung pintuan, may chandelier, may chimney, may second floor, 'di ba? At malamang 'no, malamang ganito yung nakikita nating bahay talaga, 'di ba? Sabi nga, kailangan clear, and detailed. Pagka nagkaroon ka ng vision 'no, or bini-visualize mo yung pangarap mong bahay, dapat clear 'no. Dapat, dati nga pagka wala pang Google 'di ba, ako pumupunta pa ako sa mga exclusive na subdivision, tumitingin talaga ako ng bahay dun na gusto ko, 'di ba? And ngayon may Google na, makikita mo na yung mga design, 'di ba, madali nang makita and i-ano mo lang, ilagay mo lang sa drawing board mo. Halimbawa, ganitong bahay ang gusto mo, dapat nabi-vision mo yung sarili mo, nandito ka, lumalabas ka diyan sa gate, may dalawa kang kotse, 'di ba? Tapos sa umaga gigising ka, lalabas ka ng beranda 'no, diyan ka magkakape habang bubuksan mo yung laptop, dapat yan malinaw 'no, and this is the perfect time 'no, bago kayo matulog iniisip niyo na yan 'no, para po matandaan niyo and gabi-gabi 'to, hindi puwedeng isang gabi lang. Kailangan gabi-gabi sanayin niyo yung sarili niyo na navi-vision niyo na yung bahay na gusto niyo, yung kitchen na gusto niyo, 'di ba? Diyan niyo nakikita yung sarili niyo, diyan kayo nagluluto, yan yung kitchen na gusto ko. 'No, nung isang araw nasa IKEA kami, ng wife ko and talagang tinitingnan namin dun yung kitchen, yung bedroom 'no, yung living room na 'pag kami ay bumili ng bahay dito sa Canada, yan po yung gagawin namin, yan ganyan yung ano, yung setup 'no. Bini-vision na naming mag-asawa. Oh, nakita niyo ito yung living room na na-imagine niyo po ba yung sarili niyo?
'no, 'pag ganyan yung living room, 'di ba, ganyan yung uuwian niyo, yung tutulugan niyo, 'di ba ang sarap, 'no? Ganyan yung bedroom niyo, 'di ba, malamig, 'di ba, may aircon 'yan, split type, 'di ba? So, parang ang sarap-sarap umuwi. Hmm. 'Di ba yung kahit na nasa 'pag lalo na 'pag pagod ka, pauwi ka na, nagda-drive ka, naiisip mo ganyan yung tutulugan mo, excited kang umuwi. Ba, papahinga na ako, pauwi na ako sa bahay, ang sarap-sarap magpahinga, 'di ba? Gano'n po 'no, dapat gano'n yung vision niyo, gano'n yung navi-visualize niyo. Gano'n din po sa kotse 'no, kailangan detalyado, ano ba yung kotseng gusto niyo? Honda 'no, Honda Civic, kulay niyan puti. Punta na kayo sa ano, punta kayo po sa mga auto shops 'no, yung mga Toyota, Honda 'no, ah, tumingin na kayo ng kotse or sa mga mall 'pag may mga binebentang sasakyan, subukan niyo yung mga Hyundai or whatever, subukan niyo, pakiramdaman niyo gaano kasarap 'no, i-feel niyo na nagda-drive na kayo o yung sasakyan na yan inyo na. It's part of law of attraction, 'di ba? Para ma-attract niyo 'no. Tingnan niyo na, namnamin niyo na, pakiramdaman niyo na kayo ay nagda-drive ng bagong sasakyan, okey? At hindi isa, dalawa, 'di ba? Kasi merong coding diyan, eh, sa Pilipinas 'no, para 'pag hindi puwede yung isang kotse naman, tama? Gano'n po 'yun. Yung savings, dapat po pakiramdaman niyo na yung, gaano ano ba yung pakiramdam ng meron kang savings at magkano dapat detalyado, magkano ba yung gusto mong savings, 'di ba? Dati po ang ginagawa ko talagang yung mismong nagpapa-print ako sa bond paper ng pera tapos nakaano yun, naka nakaplasta po yun sa aking dingding para paggising ko nakikita ko yung gusto kong savings, 'no? Tapos naka-xerox yun, colored yung pera. Na ganyan, tigwa 1,000 nandiyan ako sa Pilipinas nun. Gano'n po, 'no? Gano'n po yung ano, para at least alam niyo or ma-attract niyo, 'no, yung wealth na gusto niyo, 'di ba? Yun nga. Yung mga o kung hindi naman wealth, yung health, 'di ba? Puwede rin. Kasi alam niyo po, Mhm. pagka meron Oo. kayong ganyang kalaking savings, 'di ba, hindi po kayo matatakot magpa-check-up, 'di ba? Kasi meron kayong pambayad, eh, 'no? Yung gusto niyong lugar na mapuntahan, 'di ba? Yung yung bansa na gusto niyong bisitahin. Ako ito po, Santorini, Greece, 'no? Binibigyan ko lang example. Actually nakasulat na 'yan sa aking, dream notebook 'no. Sinulat ko na pupunta ako diyan tsaka sa Paris, France, 'no. 'Yan po yung mga dream destination ko, pero priority ko yung Santorini, Greece. Kasi ang ganda, eh. 'No, alam niyo po ini-imagine ko na yung sarili ko nandiyan, nakikita ko yung ganyan-ganyan ng view, yung palubog yung araw, 'di ba? Tapos tumatanaw ka lang sa dagat, 'di ba? Naglalakad ka lang diyan, tinatanaw mo yung dagat, nagre-relax ka, ta's 2 linggo ka diyan. Ni-imagine mo 2 weeks ka diyan, 'di ka nagmamadali, talagang nagbabakasyon ka, 2 weeks, 'di ba? Yung paggising mo hindi mo kailangang gumising ng maaga, nagmamadali ka kasi meron kayong agad, 'di ba? Kasi bukas ng umaga babalik na kayo ng Pilipinas o babalik na kayo ng Canada 'no, 'di ba 2 weeks ka diyan, 'di ba? Na yung pangatlong yung last 3 days mo talagang nalibot mo na yung buong Santorini, 'di ba parang nakaramdam ka na na taga diyan ka, right? Oh, gano'n po yun 'no, na-immerse mo na yung sarili mo sa Santorini, Greece. And what I wanted to feel 'no, gusto kong maramdaman po yun, alright? Oh, at eto po yung matindi 'no, yung proof of income sa matrix 'no, sa Live Good. Ito po yung, nakikita ko yung sarili ko by the end of this year 'no, or yan na po yung puwede kong kitain o yan na po yung kinikita ko. 'No, dito po kay Livegood, $36,500. Alam niyo po nag-usap kami ng misis ko 'no, kasi, again, kami kami po ay permanent resident ng Canada
and, kakalimang taon pa lang po namin dito 'no, and pero we're planning to buy a house dito sa Canada. Ngayon, dito sa Vancouver kasi tumaas yung presyo ng bahay. Pero hindi po kami natatakot kasi, lalo na ngayon meron akong part-time 'no, kasi alam ko na kaya kong bilhin yun. And I believe 'no, sabi ko nga sa misis ko, "Mommy 7 months maiipon natin yung pang-down payment 200,000 'no. Just give me 7 months 'no, by the end of this year, 7 months, by the end of this year counting 7 months meron tayong 200,000 pang-down payment sa bahay na gusto natin dito sa Canada." And I believe it. Naniniwala po ako dun, 'di ba? You have to believe na yung goals mo, 'di ba, nakakatawa man, para man ikaw baliw, pero you have to believe it. Dahil kung hindi ka maniniwala dun, there's no point, 'di ba? There's no point na magkaroon ka ng goal o magkaroon ka ng pangarap. Kung yung ikaw mismo hindi ka maniniwala na yung pangarap mo makukuha mo, 'di ba? Ganun po yun. So, it's part of law of attraction, you have to believe it, 'di ba, na lahat ng pangarap mo makukuha mo. Gaano man 'yan ka-costly, 'di ba, gaano man 'yan, kalaki. Sabi nga ni T. Harv Eker, "Shoot for the stars." 'Di ba, shoot for the stars. Kasi kung 'di mo man tamaan yung stars, at least yung buwan 'no, tamaan mo, mataas pa rin, 'di ba? Ang problema raw kasi sa mga mahihirap, kahit daw yung kisame nila ayaw nilang pangarapin, kahit gano'n kataas na lang. And then nagtataka sila bakit sila mahirap. It's because 'no, wala na silang aspirations, ayaw nilang mag-aspire ng mataas, ayaw nilang mag-ambisyon, 'no, ang alam nila 'pag nag-ambisyon ka masama mag-ambisyon, no, hindi masama mag-ambisyon, 'di ba? As long na yung ambisyon mo wala kang tatapakang tao, 'di ba? Wala kang tawag dito, lolokohin na tao, 'di ba? At lahat ng yung ambisyon mo paghihirapan mo. 'Di ba hindi masama yung mag-ambisyon. Pero tayo kasi lumaki since childhood na masama raw mag-ambisyon, 'di ba? Ang sabi sa'tin 'no, so 'pag mataas daw ang lipad malakas din ang lagapak 'no. Kaya yung marami sa'tin ayaw mag-ambisyon, takot mag-ambisyon. It's because of that na na pinalaki sa'tin or calculate sa'tin ng mga matatanda na 'wag tayong mag-ambisyon, 'di ba? Kaya nga yung ambisyon sa atin nakakabit siya as a negative word, 'di ba? 'Pag sinabihan ka ambisyoso ka kasi, it's a negative word, 'di ba? Pero dito po sa ibang bansa ang pagiging ambisyoso is a positive sign na yung tao 'no, masipag, masikap 'no, at, hindi tumitigil 'no, para makuha yung pangarap niya. Pero sa atin 'no, it's a negative. Kaya nga po marami sa'tin ayaw mag-ambisyon, eh. Takot mag-ambisyon, ayaw mag-ambisyon, kuntento na kung ano sila, kakain lang sabihin nila, "Okey na sa'kin 3 beses, kumain ng 3 beses ang araw." 'Di ba? That's exactly what you attract. 3 beses ka lang kakain sa isang araw, tama? Sasabihin pa, "Okey lang sa'min basta sama-sama lang kami 'no, kahit makaraos lang." That's the word na ayoko pong binabanggit, yung makaraos lang. Kasi 'pag makaraos lang po ang pangarap niyo, 'pag lagi niyong binabanggit yung gusto ko lang makaraos kami, makaraos yan lang po, law of attraction, makakaraos ka lang. Yun po ba ang gusto niyo, makaraos lang, 'di ba? No, ang gusto natin abundance. Gusto natin maraming, maibigay natin yung lahat ng magagandang bagay sa pamilya natin, kahit sa sarili natin, 'di ba? Hindi puwedeng makaraos lang, 'di ba? Ayaw natin nun yung makakaraos ka lang, papaano bukas makaraos lang din, 'di ba? Papaano 'pag dumating yung panahon na kailangan mo yung pera, kailangan mo may sakit yung pamilya mo, mag-aaral yung anak mo, magbabayad ng tuition, 'di ba? Papaano meron kang mahal sa buhay na kailangan ng emergency o wag naman sana 'di ba, knock on wood, pero kailangan naka-ready tayo dun, eh, 'di ba? At kailangan maibigay natin yung pangangailangan ng pamilya natin. Dahil unang-una kahit yung sa health natin connected, eh, 'di ba? Maraming nagsasabi hindi naman importante yung pera.
Kaya nga 'pag sinabi mong hindi importante yung pera, wala kang pera. Believe me, yung mga taong nagsasabi na hindi importante yung pera, sila yung mga walang pera. Why? 'Pag hindi importante sa'yo isang bagay, sigurado hindi ka lalapitan niyan. Subukan mo po yung asawa niyo, boyfriend niyo, sabihan mo, "Hindi ka importante sa'kin, eh." Malamang maghiwalay kayo. Gano'n din ang pera. Kung nasabi mo sa pera na hindi ka importante, eh, bakit siya lalapit sa'yo, right? So, pera importante po ang pera sa kaniyang, field 'no, kung saan siya, importante. Yung pagmamahal, siyempre sabi nga, "Love makes the world go round." Importante rin ang pagmamahal sa field niya, sa lugar niya, 'di ba pareho sila. Pero para sa'kin ang pera kasi ang kahintulad niya yung air, sabi nga, ni Brian Tracy, ang pera ay parang hangin, 'no, yung kahintulad niya, it's the air that we breathe, yun yung pera. Bakit? 'Di ba pagka wala pong air, walang hangin, hindi ka makahinga. Gano'n din ang pera, kung wala kang pera hindi ka makahinga, ang hirap kumilos, 'di ba? Kaya nga malalaman mo yung mga walang pera tulog ng tulog, 'di ba? Yung mga pera 'pag may pera kita niyo labas dito, labas doon, pasyal dito, pasyal doon, punta ng Boracay, punta ng mall, bili ng ganito, gano'n po yung may pera. 'Pag wala kang pera, anong gagawin? Tulog na lang, 'di ba? Tulog ng tulog, nagpa-practice ano lang sabi dun ni ano, ni Manny Antonio, nagpa-practice mamatay, 'di ba? Kasi yung ano, kaya sabi nila wag matulog lang tayo yung kailangan nating tulog, right? Yung kailangan nating tulog pero 'pag tayo gising, let's make an adventure. Gawin natin yung mga bagay na gusto natin, 'di ba? Kasi lalo na ngayon, ang bilis ng panahon. Napakabilis ng panahon. Imagine ninyo nangangalahati na ang 2024. Na-imagine niyo ba na June na ngayon, and it's almost half of 2024. 6 months na lang, December na, and then 2025 na. Na-imagine niyo po ba mga succeeders 'no, na gaano Yes. kabilis yung oras, gaano kabilis yung panahon. Eto po tandaan niyo, isa lang ang buhay natin, wala pong rewind, 'di ba? Wala "Teka muna, babalik muna ako nung kabataan ko," walang gano'n. At kung buhay mo ngayon is average, wala pong masama. Pero kung hindi 'yan ang gusto mong buhay, yung paulit-ulit na lang, gising ka, trabaho, uwi, bahay, trabaho, 'di ba, bahay, trabaho, bahay, trabaho, bahay. Paggising mo, pagdating ng 15 katapusan, trabaho, bayad utang, trabaho, bayad, 'di ba? Ang masarap po, oo, nagtatrabaho ka, pero 'di ba, at the end of the week or at the end of the month, namamasyal kayo ng mga mahal mo sa buhay, 'di ba? Nagpupunta kayo sa mall, may bumibili kayo ng mga bago. Alam niyo po 'yun, dito po sa Canada ini-encourage yung mga pamilya, kaya lang 'pag umuulan ang hirap mamasyal. 'Pag tulad niyan nag-uulan, 1 week daw mag-uulan. Pero kahapon, si Saturday, nagpunta kami sa IKEA, and then nung kahapon nagpunta kami sa Burnaby Hospital kung saan do'n po magki-clinicals yung aking wife, Burnaby Hospital. Tapos tiningnan namin yung mga Filipino restaurant around the area. Do'n kami kumain sa Plato. Masarap naman yung luto, and, gano'n po 'no. So masarap po weekly 'no, talagang namamasyal kayo ng pamilya niyo 'no, hindi pagdating ng Sabado at Linggo ang sasabihin niyo, "Gusto ko magpahinga, matutulog lang ako maghapon." 'Di ba? Paggising mo mag-iinuman ng tropa, paulit-ulit, paulit-ulit. Then it's an average life, there's nothing wrong about it. Okey lang po 'yun kung 'yun ang makakapagpasaya sa inyo. Pero kung hindi po 'yun ang gusto niyong buhay, then you have to do something about it, 'di ba? You have to change your habit, 'no? Kailangan baguhin niyo po yung routine niyo. Kailangan baguhin niyo yung ginagawa niyo, 'di ba? Pero kung masaya kayo, then that's fine, 'no? That's fine, 'di ba?
Pero kung meron po kayong pangarap at alam niyo po yung pangarap niyo hindi niyo makukuha sa araw-araw niyong ginagawa, then you have to do something about it. Kailangan po meron kayong baguhin, 'di ba? Kasi ang definition ng ano po raw ang definition ng insanity, yung doing things over and over and over again and expecting a different result, 'di ba? Pabago-bago ka or paulit-ulit ka ng ginagawa mo, tapos alam mo isang araw mababago siguro 'tong resulta ko. No, it will not, 'di ba? Hindi po kailangan mayro'n kang gawing bago para magbago ang buhay mo. Okay? At ang sabi nga, "The secret of your future is hidden in your daily routine." Okay? So, ayan. Ito po yung dream board ko, Imagine dream board ko po 'to and, sa'kin nararamdaman ko na yan ang aking, i-acquire within this year, 'no? Dream house or hanggang early next year. Naka-target na po yan, nakalagay na po yan sa aking, dream notebook 'no. May dream board po ako niyan. My dream house 'no, my dream car, 'di ba? Meron po akong dream car, yan po Maserati yan, SUV, 120,000 po yan, dollars 'no. Maserati na black na SUV. My dream savings, again 100 million Canadian dollars. Kung 'pag tinanong niyo ako, "Laki niyan coach." Yes, sabi nga, "Shoot for the stars." Ano ba masama, dream board yan, 'di ba? May bayad ba yung pangarap? 'Di ba wala? Oh, bayad yung pangarap, 'di ba? Pero yan ang goal ko. I'm doing all the action na lahat ng aksyon ginagawa ko to achieve that goal, 'di ba? Para makuha ko yung goal na yan. Nakadirekta po yung aking goal diyan, yung direksyon ko papunta diyan, 'di ba? Again, T. Harv Eker sabi niya, "Shoot for the stars." O sabihin natin hindi ko maabot yan, pero yan ang goal ko. Kalahati niyan naabot ko, malaki pa rin ba 50 million? Malaki pa rin. 'Di ba kahit nga 10 million CAD, laki nun, 'di ba? Oh, times mo lang sa Philippine peso magkano, 42. Oh, per CAD, wow, tama? So, shoot for the stars, wag po mas masarap nga po yung dreams niyo nakakatakot, nakakalula. Kapag sinabihan kayong parang baliw ka, well, 'di ba? Gano'n talaga ang mga nangangarap, 'di ba? Ngayon kung ang dream mo lang magka-cellphone, madali po 'yan, 'di ba? Ano bang pangarap mo, makabili ako ng ng Galaxy, Samsung, magkano lang 'yun? And it's not even a dream, 'di ba? Oo, puwede mong gawing goal 'yan, pero madali 'yan. Hindi po dapat po ang pangarap 'pag sinabing pangarap, nakakatakot pangarap na 'yan, na ikaw mismo 'no, na 'di ba? Para po yung mabago yung buhay niyo kasi 'pag cellphone lang ang pangarap niyo, laptop lang, 'di mo mababago yung buhay niyo dun, 'di ba? Ito po ang sinasabi kong pangarap, ganito kalaki, 'di ba? Puwede niyong sabihin parang baliw 'tong pinasukan kong law of attraction, Well, ganito po ang gusto kong i-attract sa buhay ko, 'di ba? Ganito po katindi gusto kong i-attract. Because I want to change my life. Gusto kong baguhin, gusto kong iparanas sa pamilya ko yung ganito kagandang buhay, 'di ba? Ano pa, dream destination ko, 'yan, 'di ba Santorini, Greece, 'no? Ito, kasi nga raw 'pag ikaw merong goal, meron kang dreams, and you're moving towards your goal, moving towards your dream, yung the universe will bend, 'no? Ibibigay niya yung mga opportunity, yung mga tamang tao, yung mga tamang pagkakataon, mga tamang sitwasyon para makuha mo yung goals and dreams na yun, 'di ba? Kasi ang pangarap mo, ang pagyaman, pag-asenso, pagkuha ng tamang health, ng gusto mong health, gusto mong maging healthy, 'di ba? Suwertihan po ba ang pagiging healthy? No. Tinatrabaho kahit yung pagiging healthy tinatrabaho, kailangan mag-reduce ka. Kailangan kumain ka ng mga healthy food, magbawas ka ng kanin, 'wag kang manigarilyo.
Hindi po 'yan swertihan na meron ka ba nakita na laging panay ang sigarilyo, panay ang inom ng alak, panay ang kain ng taba na nabuhay ng mahaba, 'no, 'di ba? Mahirap 'yun, 'di ba? Mahirap po, hindi po swertihan kasi ang ano, ang healthy, 'di ba, ang pagiging healthy tinatrabaho po, 'di ba? Baka merong iba na kahit gano'n ang ginagawa, eh, buhay pa rin, pero believe me hindi siya healthy, 'di ba? So, gano'n din sa pagyaman, wala pong swertihan, 'no? Tumama sa lotto, eh, puwede naman na kung bumibili ka ng ticket ng lotto. Pero believe me kahit yung tumama sa lotto bumabalik sila sa pagiging mahirap buhay. Kasi wala silang financial literacy. Hindi nila alam kung paano i-handle yung kanilang napanalunan, 'di ba? Pero kung yung pagyaman mo nakuha mo through dito yung dreams mo, yung goals mo, nakuha mo unti-unti, pinagsikapan mo, 'no? Inaral mo kung paano mo 'to makukuha, inaral mo paano pag-handle ano, ng, ah, finances, eh, sigurado magtatagal 'yan at lalago, 'di ba? Gano'n po 'yun. Ito nga po yung Aurora Borealis 'no, isa 'to sa mga dream destination which further north 'no, sa Yukon, sa Alaska. Ayan po yung pangarap kong makita, hindi naman po yung lugar, kundi yung Aurora Borealis mismo, yung Northern Lights kung tawagin. And believe me po, nag-bend na si universe 'no. Last month, nakita po namin 'yan dito sa Vancouver. Dati po hindi po 'yan nakakarating ng Vancouver hanggang Yukon lang po siya 'no. Pero last month nakita ko siya 'no. Nakita po ng dalawang mata ko, na-record ko pa, nai-post ko pa 'yan sa Facebook ko 'no. So, nakita ko na po ang Northern Lights personally. So, imagine nag-bend si universe, umabot siya hanggang Vancouver kasi pangarap ko siyang makita, eh. Ang tagal ko ng siyang pangarap makita. Nabi-vision ko po 'yan, eh, 'no. Nabi-vision ko 'yan, dalawa kami ng anak ko, yung panganay kong anak na na tinitingnan namin 'yan, yung Northern Lights dito sa Canada, 'no, or kahit saan man, 'no, sa Norway or sa Alaska. Basta ang lagi kong nabi-vision na nakita ko na, 'no, or tinitingnan ko na ang Northern Lights and 'no, nakita ko na po siya, right? So, totoo ba yung vision, yung visualization? Palagay ko totoo kasi nakita ko na siya, eh, 'di ba? Nakita ko na, eh, oh. At ito po, ang goal ko with this year, 2024 maging diamond member ng Live Good. Bakit? Alam niyo po sabi ni Ben Glinsky, yung CEO ng Live Good 'no, "Aim for diamond." Sa diamond, 'pag ikaw naging diamond rank sa Live Good, yung diamond bonus pool pa lang is $10,000 na. And what is $10,000 po, especially 'pag gusto mo na mag-retire sa trabaho, hindi po magre-retire ng ano, sa trabaho lang, sa pagiging empleyado. Ang laki nun, $10,000, 'di ba? Ang laki po nun. At siyempre kung magpapahinga ka, magre-retire ka sa Pilipinas, 'no, talagang mag-e-enjoy ka lang. Babakasyon ka rito, tutulong ka lang sa community, 'di ba? Puwedeng 'pag birthday mo magpapakain ka ng mahirap, puwede kang mamigay ng mga bigas, 'di ba? Kasi $10,000 alam hindi mo 'yan mauubos mag-isa, eh, 'di ba? At ito po yung panahon na to fulfill your dreams, to fulfill kung ano yung magpapasayo sa'yo. At alam ko lahat tayo gusto natin makatulong, especially hindi lang sa kamag-anak natin, pero dun sa mga nakikita natin sa paligid natin. 'Di ba, na na gusto nating tulungan, right? So 'pag kumikita ka na ng ganito kalaki, 'no, kahit i-share mo yung malaking porsiyento niyan, hindi ka mag hindi ka manghihinayang. Kasi monthly po yun, eh, $10,000 per month. Sa diamond lang, sa diamond bonus pool pa lang, gano'n po kalaki, 'di ba? So, 'di ba, pag-uwi mo ng Pilipinas, yun yung fulfillment, yun yung purpose. It's not an average life. 'Di ba? Kasi nakakatulong ka na sa ibang tao, eh, 'di ba? And
yun po yung purpose natin, 'di ba, bilang tao, 'di ba, yun yung gusto ni Lord. And then siyempre gusto mo mag-travel, kaya mo. O punta tayo ng ano ngayon, ng Europe, kaya mo. Kasi may $10,000 ka per month. Gusto mong ibili ng bahay yung magulang mo, kaya mo. Dira Ay, bili kita ng kondo, mag-kondo ka na lang. O, kaya mo, right? O yung pamilya mo, dito tayo titira, ito yung subdivision natin, papatayo tayo ng bahay, kaya mo, Diri ka. 'di ba? Ano pa, 'di ba? Punta kayo ng South Korea, dun kayo manood ng K-drama, kaya mo, right? At ano ang meron ka diyan, meron kang freedom. Meron kang financial freedom at sigurado magkakaroon ka ng time freedom. At yan po ang puwedeng gawin ng pera, ng wealth, 'di ba? Oo, sabi nga ni Brian Tracy, hindi po pera nagpapaikot sa mundo, pero pera kaya kang bigyan ng freedom. Bakit? Kasi ang pera kayang bumili ng time. At 'pag meron kang time, meron kang freedom, 'di ba? Hindi ka na nakatali sa pagiging empleyado, hindi ka nakatali sa bahay, alright? So again, sabi nga po ng Panginoon, ito po, si Lord po kahit i-Google niyo, siya po ang nagsabi nito, "Write the vision, make it plain." Kung ano raw po yung navi-visualize niyo, kung ano yung pangarap niyo, kung ano yung goals niyo, isulat niyo daw po and make it plain. Simple lang, gusto niyo ng bahay, gusto ko ng bahay. Gusto ko maging diamond sa gilid, gusto ko ilagay niyo, picture niyo. Ito, tulad po ng ginawa ko, meron akong notebook, ayan, 'di ba? O diamond. Araw-araw titingnan ko 'yan tuwing hapon pagdating ko sa galing work. Ayan, oh, 36,000, 'di ba? No, write the vision, make it plain. Magugulat na lang kayo, lahat po ng sinulat niyo rito mangyayari sa inyo, 'di ba? At again, sabi ko nga kahapon, hindi po ako nagsabi niyan 'no, ito Panginoon ang nagsabi niyan, "Write the vision, make it plain." Ang Panginoon po at hindi po ako ang unang taong gumawa nito. Ito po ay ni-research ko, marami pong taong gumawa na nito. Lahat po ng successful people, sinusulat yung vision nila, sinusulat po yung pangarap nila, sinusulat po yung goals nila sa buhay, okey? And, ang tip ko lang 'pag nagsulat kayo ng inyong visions and goals, yung nakuha niyo na siya, 'no, yung past tense na, 'no, na para po talaga yung sa law of attraction kasi gano'n po, eh, 'no, kailangan past tense na nakuha niyo na yung pangarap niyo, yung goals niyo, and everything na gusto niyong mangyari sa buhay niyo, okey? So,